Kailan mayroon at kailan walang bisa ang pagpapanotaryo? Ang kasagutan mula kay Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Isang kaso tungkol sa korporasyon ang pinag-awayan ng pamilyang Santos at Cruz. Si Attorney X ang abogado ng pamilya Cruz. Sa answer na kanyang inihanda bilang sagot ng pamilya Cruz sa complaint ng pamilya Santos, nakakabit dito ang verification and certification against forum shopping. Ang kasulatang ito ay nagsasaad na ang mga nakapirma ay kusang loob na gumawa ng sagot sa complaint at lahat ng nilalaman nito ay kanilang naiintindihan base sa katotohanan at may sapat na suporta mula sa mga orihinal na record o dokumento. At kung sakaling mapag-alaman nila na may kaparehong kaso sa pagitan ng dalawang partido sa kahit saang sangay ng korte, ito ay ipagbibigay alam nila sa korteng dumidinig ng kasalukuyang kaso. Ang verification na ito ay dapat pirmado ng mga taong sangkot sa kaso. Subalit sa pagkakataong ito, hindi personal na pinirmahan ng pamilya Cruz ang nasabing verification. Bagkus, ang bawat pangalan ng miyembro ng pamilya Cruz ay pinirmahan ni Attorney X at idinagdag na lamang ang salitang for bilang patunay na pinipirmahan niya ang dokumento para sa mga miyembro ng pamilyang nabanggit. Matapos pirmahan nito ni Attorney X, siya rin ang nagnotaryo nito. Ang tanong po ay kung maaari daw po bang gawin ito ni Attorney X? May bisa daw po ba ang pagnonotaryo niya dito? Kahit nasabihin pa po ni Attorney X na ginawa lamang niya ang lahat ng ito dahil sa gahol na sa oras at ikangay urgent ang pangangailangan sa sagot sa reklamo laban sa kanyang mga kliyente, nananatili pa rin pong mali ang ginawa ni Attorney X. Dahil po siya ang pumirma sa dokumento, hindi maaaring masabing siya ay maaaring sumumpa sa sarili niya na lahat na nakasaad dito ay pawang katotohanan. Sabi po sa isang desisyon ng Supreme Court, sinasabi pong ang role ng isang notary public ay upang magbantay sa mga katiwalian sa mga kasunduan at kasulatan. Ang responsibilidad na ito ay nawawala kung ang isa sa mga signatories ay ang notaryo mismo dahil maaari na niyang ipagpilitan ang validity ng kanyang pinirmahan dahil sa sarili rin naman niya ang magsucertify nito. Ang mga affidavit o verification na kagaya nito ay maaari lamang patotohanan ng taong may personal knowledge sa lahat ng mga nakasaad dito. Maaari lamang itong pirmahan ng representative kung siya ay may kaakibat na written authority at ang taong ito ay bukod sa pagkatao ng notaryo. Ang taong ito ang siyang dapat sumumpa sa harap ng isang notaryo. Sana po ay nakapagbigay kaalaman kami sa inyo ngayong hapong ito. Sumulat kayo sa amin sa ptv4newscenter@gmail.com para sa inyong mga katanungan. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.